Kung di ka naman busy okay lang magkandungan tayo. Kandong ulit? May nagawa akong mali. Nasabing hindi maganda. At mukha namang ito yung pinakamagandang paraan para makabawi. Kahapon din sana pagtapos kong mag-sorry. Pero hindi pa ako pwede kahapon Masyado mo namang ginagalingan Baka hindi na ako umuwi nito. Kaya mo ba palagi? Sabi mo di ba bumabawi ka? Paano yan? Masama pa rin ang loob ko sa'yo. So kailangan mo pa rin humingi ng sorry habang nagkakandungan tayo. Secret XPG. Pagkain, pag-ibig, at ang pagtatabi sa gabi. Naniniwala ako na iyang tatlong yan ang magpapatatag at nagpapatagal sa relasyon ng magpartner o mag-asawa. Pero paano kung mawala ang isa? Mapupunan ba ng ibang tao ang pangangailangan mo sa pinaniniwalaan mong basic needs ng magkarelasyon? Ako si Danilo, late 40s, isang house husband at part-time NTBS driver. Ang asawa kong si Fatima ay head nurse ng isang private hospital na hindi ko na lang sasabihin kung saan. At pinalad kami na magkaroon ng 3 anak. Ang panganay namin si Daniel ay skilled welder sa New Zealand kasama ang sarili niyang pamilya at every other year kung umuwi ng Pilipinas tuwing December. Ang pangalawa sa aming mga anak na si Erica ay may sarili na ring pamilya at may isang anak. Bumukod na rin siya sa amin nang magsimulang lumaki ang kanyang tiyan at nagtatrabaho sa bahay bilang virtual assistant. Si Faith ang bunso sa magkakapatid na nakapisan pa rin sa aming mag-asawa. 8 taon ang agwat ni Faith sa ate niyang si Erica at 3rd year college. Magkaklase kami ni Fatima sa college. So yes, nursing din ako. Kaya nga lang ay maaga ko siyang nabuntis. Hindi naman sa pagmamalaki. Sabi lang din naman ng mga kaklase kong babae noon na malakas daw ang appeal ko. Kahit na sa tingin ko ay pangkaraniwan lang ang aking itsura at may taas na 5'9". Magandang cute ang aking asawa na inamin noong malagpasan namin ang hirap ng pagiging batang magulang na sinadya niya raw talagang magpabuntis sa akin dahil super crush niya raw ako na ang swerte niya raw na siya ang GNF ko kahit maraming lumalandi sa akin. So pikot bang matatawag yun? Sobrang blessed naman ako kay Fatima at napagtulungan naming mag-asawa na makapagpundar ng bahay at sasakyan nga na ginagamit ko pamasada. Ngunit kapalit nun ang paghinto ko noon sa pag-aaral. Hindi ako sagana sa buhay at hindi rin kami nakakuha ng suporta sa kanyang mga magulang nang mabuntis ko siya. Kaya kailangan kong huminto sa pag-aaral para makapagtrabaho. Ako ang nagpapaaral sa kanya habang nag-iipon sa panganganak niya. Pati na rin ang para buhayin silang mag-ina ko. Sa huli naman ay napatawad kami ng mga magulang ni Mrs. Ngunit hanggang bisita at tamang alaga lang sa kanilang apo ang nakuha namin. Kaya kailangan pa rin magsakripisyong manatili sa bahay para mag-alaga dahil mas may oportunidad naman talaga ang mga nakapagtapos. Nang magbinata at magdalaga ang aming mga anak ay kumuha kami ng installment na sasakyan ng pinagpapasada ko nga't paghatid sundo rin. Naging head nurse si Fatima, mas nakaipon kami sa dagdag na sahod niya at kita ko sa pamamasada. At may bonus siya na schedule ang sarili na pang-umaga na may weekends off ngunit may downside ang kanyang promotion. Tumumal ang aming pagsasama sa gabi. Naintindihan ko pa noon panggabi siya kaya hindi mapagbigyan dahil sa pagod at puyat. Pero kahit papaano naman ay nakakarao siya para maglantad sa akin. Kung kailan naman mas may laya siya sa kanyang schedule ay tsaka naman dumalang ang me time. Hindi rin naman sa edad dahil hindi pa naman kami ganong katanda. Madalas na dahilan ng aking asawa na wala raw siya sa mood. Kesyo ganyan, kesyo ganon. Hanggang sa ako mismo ay nabwisit na rin sa pagtanggi niya sa akin.
Parang ako na lang ang may gusto na may mangyari sa amin at nakakababa ng sarili na laging tinatanggihan. Nagtampo rin ako, sinabi sa sarili na dededmahin ko siya kapag kinalabit niya ako at nagbabaka sakali na tatamaan din siya ng pagkahilig pero mas masaklap ang nangyari. Hindi niya hinanap ang katawan ko at dumating sa punto na wala kaming ganap sa 1 buwan. Ako na rin ang sumuko sa pagmamatigas ko at napagbigyan naman ako pero may kulang. Hindi na gaya dati, hindi na ganong kasaya. Oo, napagbigyan pero hindi na ako masyadong nasihan, parang tinamad na. Atid sa umaga, biyahe ng buong araw. Sundo sa gabi sa aking asawa at bunso at handa ng hapunan. Ganyan ang naging buhay ko at swertihan na akong makaisa sa 1 buwan. Hindi ko na lang din masyadong inisip at nakasanayan na walang kaganapan sa amin. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi ko hinahanap o gusto. Isang beses sa sobrang kagustuhan kong makaranas muli, ay kumuha ako ng bayarang babae. Pero ayun nga, 1 beses lang. Kinuha ko yung bata, pero medyo may kamahalan. Tapos 1 beses lang pwede, kaya hindi na ako umulit at naghintay na lang ng pagbuka ng biyaya ni Fatima. Isang araw habang nasa biyahe, ay nakatanggap ako ng message sa aking pangalawang anak. Kung bumiyahe nga raw ako at kung malapit siya sa lugar na kanyang binigay. Pa-pick up na sana ng pasahero ng oras na yun. Pero syempre, family first, kaya kinansel ko ang booking ng pasahero dahil nagpapasundo siya at malapit lang ako doon. Pagdating ko sa sinabi niyang lugar, ay agad naming natanaw ang isa't isa at masama na agad ang pakiramdam ko nang makita ko sila ng aking apo at may dalang ilang bag. Sa bahay muna ako, Dada. Tipid na paalam niya matapos ko silang maasikaso, papasok ng kotse. May lungkot sa kanyang boses, matamlay din ang kanyang pagkilos, kaya minabuti ko na lang munang manahimik sa bagay na kutob kong nangyari. Hindi na ako bumiyahe buong maghapon at sinamahan na lang ang aking ate. Tawag namin ni Mrs. kay Erica at nakipaglaro sa cute kong apo. Musta? Ano nangyari? Bunga ni Fatima pagpasok sa bahay at mabungaran ng kanyang anak kasama ang apo. Nabanggit ko na sa kanya na nasa bahay si Erica na nakiusap na sa bahay muna ulit pansamantala. Tsaka ko nabanggit ang aking hinala. Mas relax na ang mukha niya ilang oras pag uwi sa bahay at handa nang ipaliwanag ang nangyari sa harap ng kanyang dating unang pamilya. Nahuli ko ang kumag kong asawa na gumagawa ng kagaguhan. Hindi sa akto. Pero parang gano'n na rin. Lumabas ako saglit para bumili ng gulay sa palengke para sa tanghalian. Pero may nakasalubong akong nagtitinda ng gulay na naka-sidecar. Kaya doon na lang ako bumili. So napabilis ang pag-uwi ko at pagpasok ko ng bahay. Ayun, parang mga isdang nabugaw sa tubig yung kumag at bantay ng anak ko. Putlang-putla yung dalawa. Hindi ko naabutan sa akto. Pero hindi ako kahapon pinanganak para hindi malaman ang ginagawa nila. Nakasuot na ang mga pang-ibaba nila pagpasok ko. Pero bakit parehas silang nakahawak dun? Naayos nila kasi natanggal? Kwento ni Erica sa nangyari sa kanilang bahay. Nang unay panatag pa siyang pinaliliwanag ang nasaksihan hanggang sa mangiyak-iyak na siya at nanggigil na sa panandali ang umalis siya ng bahay ay may kababalagan agad na nangyari. Work from home pa siya at nakakasegue ang asawa niya at bantay ng anak. Paano pa kung nag-oopisina pa siya? Halos magdilim ang paningin ko. Tapos nagmamaang-maangan pa yung dalawa. Ginawa ko, dinukot ko yung pinagmamalaki ng loko. At pagkahawak ko pa lang, sinampal ko sa kanya yung nahawakan ko. Hindi ko kailangan magmakaawa sa kanya dahil hindi akong mawawalan. Pero bago ako umalis ng bahay, pinabayo ko muna yung Makati. Nahiya ako sa ginawa ko na hindi dapat inasal na may pinag-aralan. Pero deserve niya yun. At isa pa, baka sumabog ang puso ko sa galit kapag hindi ko ginawa yun. Dagdag ng aking pangalawang anak na may lalim na humihinga sa kanyang ilong.
Tanda na nagpipigil ito ng galit na bahagyang pumanatag matapos ang halos 2 minuto. Tama lang ang ginawa mo, anak. Naku, kung ako yun, baka manghiram pa siya ng mukha sa aso. Tapos sa mismong bahay niyo pa. Hayaan mo na, nandito ang tahanan mo. Kaya lagi akong nagpapasalamat. Ang dada mo ang binigay sa atin eh. Segundang inis ni Fatima sa nangyari sa anak, sabay bida sa akin. Halos hindi nalalayo ang ginawa namin ng aking manugang dahil ako man ay naghanap ng ibang makakatabi dahil sa kakulangan sa pangangailangan. Ang kinaiba nga lang ay hindi ko gagawin ang mag-iwan ng bakas o magdala ng babae sa bahay. Sa kabilang banda, baka nagaya talaga ako sa kanya kung meron din kaming kasambahay. Huwag mong mamasamain anak, no? Ano man ang dahilan, hindi niya dapat ginawa yun pero... Pasakali ni Mrs. Pero bago niya pa matanong ang gusto niyang itanong, ay sumagot na agad si Erica. Kung kulang kami sa pagtatabi? Hindi. Kung minsan nga ako pa yung kumakalabit eh. Alala ko naman ang payo nyo. Pagkain, pag-ibig at pagtatabi sa gabi. Panatilihing masaya sa gabi at busog ang tiyan. Hindi naman kasing sarap ng luto ni Dada ang luto ko. Pinipilit ko namang bumawi sa pag-aaruga sa kanila ni baby. Lalo na sa kama. Kaya wala siyang dahilan para humanap ng iba. Gusto niya lang talaga kahit pa hindi siya nagkulang ng kanyang pangangailangan. Putol ng pangalawa kong anak sa itatanong ng mama niya. At muli ay lumalim ang kanyang paghinga sa galit. Gusto ko na rin sanang itanong yun, pero hindi ako yung nararapat na magtanong. Ako kasi ay humahanap ng makakatabi dahil kulang o halos walang ganap. Pero yung manugang ko ay napagbibigyan naman pala minsan nga raw ay hindi na kailangang hilingin. Sa muling pananatili ng pangalawa naming anak ni Fatima, ay nakiusap siya na wag muna akong bumiyahe. Maliban sa kailangan ng kasama ng anak namin, ay kailangan din pansamantala na mag-alaga sa aming apo habang nagtatrabaho ang aming anak. Dagdag pa niya, sigurado raw na pupunta sa bahay ang manugang namin. Kung mabuti siyang asawa at ama para suyuin ang aming anak na nangyari nga ng weekend na yun. Hindi tulad sa pangamba ni Mrs. Tao namang humarap sa amin ang asawa ng aming anak. Hinayaan lang namin silang mag-asawa na mag-usap at napagdesisyonang gagalangin ang magiging desisyon ni Erica. Welcome pa rin naman ako dito, di ba? Malungkot na tanong ni Erica sa amin ni Mrs. Ayaw na munang bumalik sa kanilang bahay. Anya, pinaalis na raw ng asawa niya ang bantay ng kanilang anak. Pero hindi naman kayang gamutin ng isang sorry lang ang nagawa sa kanya ng asawa. Kailangan nila ng bantay ng bata. Paano yung sa susunod na bantay? Nandun na yung pangamba o agam-agam na posibleng mangyari ulit ang nangyari. Sa paglagi sa amin ni Erica ay naging limitado ang pagbiyahe ko. Atid kay Mrs. kuha ng ilang pasahero, uwi para magbantay ng apo, sundo at uwi. Kung tutuusin ay pwede naman akong hindi bumiyahe. Pero gusto ko rin na may sariling pera at ayaw ko na pasasahuran ako ng aking anak dahil tulong ko sa kanya yun. At gusto kong bantayan at makipaglaro sa munting bata sa aming bahay. Ang ganda pa rin ng pangangatawan mo, Dada, no? Mukha ka lang 30s. Kaya lagi kang binibida ni Mama eh. Puri ni Erica habang nakatayo sa pinto at pinapanood akong hugasan ng aming sasakyan. Tulog ang kanyang anak at wala namang masyadong ginagawa kaya nag-car wash muna ako. Nakatagilid siyang nakasandal sa may hamba ng pinto. Suot ang plain t-shirt at parang cycling short na mataas lang ng kaunti. Anya, mas mukha pang fit para akong tignan kesa sa asawa niya na halos kaedad niya lang. Hindi naman sa pagmamalaki, tingin ko ay makisig pa naman akong tignan. Kaya nga ang lakas makabata kapag nangaharot ang mga kaklase ni Faith sa tuwing nasa bahay sila. Musta kayo ni Mama? Da, kung hindi mo naman Mama samain, maganda pa rin ba ang pagtatabi niya sa gabi?
Hindi pa naman kayo ganong katanda. Meron ka rin bang iba? Hindi ko sasabihin kay mama pero syempre, hindi mo aaminin yun. Usisa niya habang nagbabanlaw ako ng kotse. Tinanggi kong wala akong ibang babae dahil wala naman talaga at hindi counted yung batang bayaran na nakasama ko. Nilinaw ko rin na gaya ng sabi niya, hindi ko sasabihin sa kanya kung meron man kaya bahala na siyang mag-isip. Kami ni mama mo? Sakto lang at di mo na kailangang malaman ng detalye nun. Pag-iwas ko dahil kahit pa anak namin siya ay medyo personal ang kanyang tanong. Tsaka niya ako biglang pinutol kung yung sakto bang sagot ko ay dahil hindi ko na kaya. Hindi no. Mama mo ang laging busy at nabawasan ng gana. Sabat ko na hindi ko na rin masyadong napag-isipan. Tsaka ko siya tinaboy papasok ng bahay. Marahil tinitimbang niya ang nagawa ng asawa sa kung nagawa ko rin ba yun sa kanyang mama. Pero hindi ko pa rin dapat pinanggit ang kakulangan ni Fatima sa mismong anak namin. Matapos mag-car wash ay balik na ako sa loob ng bahay para magpalipas ng oras bago magsundo. Dinatnan ko si Erica na nakaharap sa kanyang laptop at may ilang minuto nang lumapit siya sa akin at biglang kumandong. Naalala ko dati kahit grade school na ako. Nakikipagkompetensya ako kay Faith na kumandong sa'yo. Kasi gusto ko ako lang baby mo. Hay, iyon ang mga araw at pakiramdam ko. Ay ligtas ako kapag nakakandong ako sa'yo at yakap mo ko. Payakap naman uli, da, May kaunting lungkot na pakiusap ng aking anak na patagilid na nakaupo sa kandungan ko at nakauna ng ulo sa brasong nakayapo sa aking batok. Naalala ko nga ang mga yun. Itutulak niya ang kapatid kapag nilalambing ko para siya ang lambingin ko. Alam mo namang ikaw ang huwaran namin ni Kuya. Kahit si Faith bilang asawa at ama. Ang hirap niyang patawarin. Kasi 'di ba, kaya naman nawalang ibang gaya mo. Lalo't alam kong hindi ako nagkulang sa bagay na hinahanap niya sa iba. Para lang makatikim ng ibang potahe. Kaya lalo akong bumilib sa'yo eh. Kasi hindi na ganun ka-active si mama. Hindi ka naghahanap ng iba. Maliban na lang kung meron nga talaga. Pagkumpara niya sa akin sa kanyang asawa, tsaka bahagyang lumayo sa akin para tignan ang aking reaksyon sa kung meron ba talaga o walang iba akong babae. Ang totoo, ay naisip ko na rin. Pero sobrang buti ng mama nyo sa atin. Alam kong alam nyo. Kaya pinili ko na rin maging mabuting asawa sa kanya. Sige na, alis na dyan. Nangangawit na ang hita ko eh. Naboy ko sa aking anak, ngunit imbis na tumayo, muli siyang yumakap sa akin. Baba na anak. Ang bigat mo na eh. Parang kakapusin sa hangin kong pakiusap, pero hindi siya natinag. Nawari mo'y kumukuha ng comfort sa kanyang pagyakap. Mula sa pagkakadantay ng aking kamay sa kanyang bewang, bahagya ko itong binaba sa kanyang balakang at marahan siyang tinulak paalis sa akin. Grabe ang balakang ni Erica. Makorte pa rin hanggang sa hindi ko na namalayan na nawalan na ng puwersa ang aking pagtulak at pirmi na lang na nakahawak. Napansin ko na lang na nakatingin na siya sa akin pailalim. Nangungusap ang mga mata at bahagyang nakabukas ang bibig. Thank you, Dada. Salamat sa inyo ni Mama. Buong pusong pasasalamat ng aking anak, sabay pihit patalikod sa akin bago tumayo. Halos mag-iisang buwan na sa amin si Erica at sa pamamalagi niya sa amin ay regular siyang binibisita ng kanyang asawa para sayuin. Tanging sila lang mag-asawa ang makakaresolba ng kanilang problema at kahit na may inis kami ni Fatima lalo na siya, ikinatuwa pa rin namin na pinipilit at pinili pa rin ang aming manugang na makasamang muli ang kanyang mag-ina. Isang hapon pagkagaling sa biyahe ay nadatnan ko ang aking pangalawang anak, karga ang apo ko. Ngunit halatang abalat siya at medyo aburido na. Dahil nga bantay din ako ng bata, ay umuwi na ako bago magtanghali. Pero wala sa daan kasi yung isa kong booking
Kaya napalayot inabot na ng katanghalian sa daan. Dada, tinatuyo si baby eh. Ayaw magpababa. Singhal ni Erica na nangilid na ang luha nang makita pa ako. Agad ko namang kinuha ang natutulog kong apo at hindi pa nga talaga himbing. Dahil umangat pa ang ulo para tignan ako. Tuluyan na ring inupuan ni Erica ang kanyang trabaho habang ako na may hinele ang kanyang anak. Bakit ngayon ka lang, Dada? Madali naman ang trabaho ko. Pero may mga pagkakataon talaga na nagiging busy. Kasi naman ayaw mo pa tanggapin yung allowance na binibigay ko. Aburidong sabi ng aking anak na lalo pang nagmukhang busy base sa bilis ng kanyang pagtipa sa keyboard ng laptop. Hindi na lang muna ako sumagot at pinagpatuloy ang pagpapahimbing ng tulog ng aking apo. Pero tumalikod ako sa kanya dahil nagpupuyo sa inis ang aking damdamin. Kasalanan ko pa ngayon na hindi ko mabantayan ang anak mo dahil sa problema nyo mag-asawa. Dilingid sa kalaman nyo na kami lang dalawa, kami lang ng mama nyo ang tumataguyod sa inyo at bigyan kayo ng magandang buhay. Kaya kung tutuusin, napakaswerte nyo na. Tumaalalay pa rin kami kahit na may sarili na kayong pamilya. Tsaka yung pera mo, yung sinasahod mo, gano'n ba kalaki yan para ipagmalaki mo sa akin? Mama mo nga, hindi pinamukha sa akin ang kinikita niya at ang mga nagagastos sa bahay. Tapos ikaw? Pigil ko na sa aking sarili at baka may kung ano pa akong masabi na mas ikasasama ng loob ko. Ang bigat sa puso at napaisip pa ako kung ganun ba namin silang pinalaki ng aking asawa. Kulang o halos wala pang ang suporta ng magulang pero nagawa namin ni Fatima kahit pakapalit noon ang maging house husband ako. Tanging kaming dalawa lang at never niya pinaramdam sa akin na kaya niyang tumbasan ng pera ang pag-aalaga at pagtataguyod ko sa kanilang mag-iina. Lalo na nang gumanda ang posisyon niya sa trabaho. Pero si Erica, ang anak ko pa. Biglang tumahimik ang bahay sa tensyon sa pagitan naming mag-ama at sa himbing ng tulog ng aking apo. Pagkalapag ko sa bata ay naupo muna ako sa sopa. Halos pahingang sumandal sa sandalan at pinikitang mata para ipanatag ang aking isip. May ilang minuto rin ang nakalipas at halos makatulugan ko na nga nang biglang may dumagan sa aking kandungan. Sorry, Dada. Sorry talaga. Hindi ko intensyon na masaktan ka. Nataranta lang ako at talagang mali ko yun. Hinging tawad ng aking anak habang parap na nakakandong sa akin. Nakasiksik ang pisngi sa aking dibdib at mahigpit na nakayakap sa aking katawan. Para siyang paslit na nagsusumiksik sa aking katawan para maglambing pero hindi na siya paslit. Sabi nga nila, ang salita ay mas masakit kaysa armas. Lalo na kung sa malapit sa puso mo nang galing. Pero pansamantala akong nilubayan ng aking sama ng loob dahil sa pisikal na nararamdaman ng aking loob. Alam kong nahihirapan ka. Kaya nga agad kong kinuha ang anak mo sa'yo. Pero isipin mo rin sana ang sasabihin mo. Galing pa ako sa biyahe. Sana naisip mo rin na baka pagod din ako. Pero gayon pa man, inuna ko ang kapakanan niyong mag-ina. Mas malambing ko ng paalala habang pinaglalabanan ang aking nararamdaman. Bagamat nasaktan niya ako, ay hindi ko kayang hindi siya patawarin. Sapat na sa akin na maintindihan niya ang kanyang nagawa na mukhang tumalab naman sa kanya't napayakap ng mas mahigpit. Ngunit hindi ito naging maganda para sa akin. Gaya ng madalas na nangyayari, hindi na naman kami nagkasundo ng aking kaibigan. Sa mas mahigpit kasing pagyakap ni Erica ay mas lumapat dit sa aking dibdib. Hindi pa doon natapos ang sandaling iyon dahil bumangon pa siya sa pagkakahimlay sa aking dibdib at muling humingi ng tawad habang nakatingin sa aking mga mata bago muling yumakap. Sorry talaga, Dada. I love you. Love ka namin ng apo mo. Muling paghingi ng tawad ng aking anak sabay halik sa pisngi ko. Sa gilid ng aking mga labi bago tuluyang tumayo at bumalik sa harap ng kanyang laptop. Para akong malalagutan ng hininga sa mga nangyari. Napaisip tuloy ako kung ganito ba talaga ang gusto kong mangyari.
Kasi naman magsasorry lang, kumandong pa. Pwede namang yakap lang mula sa likod at ma-appreciate ko na ang buong puso niyang paumanhin. Gaya ng unang beses, bahagya akong yumuko para itago at pakalmahin ito. Nang maramdaman kong pahupa na ang galit, tsaka naman biglang kumandong ang anak ko. Ang bilis ng pangyayari. Nagtatrabaho lang siya sa harap ng laptop, tapos biglang nasa harap ko na siya. Ano ka ba naman anak? Kakagulat ka. Sige na, alis ka na dyan. Saway ko ng may bahagyang pagtulak, ngunit hindi sapat para mapaalis ko siya. Parang nangaalas ka. Nilingon niya pa ako, tsaka tinanong kung hindi na raw ba talaga ako galit. Sorry ulit da. Bahag naman oh. Paglalambing niya, pero siya na mismo ang kumuha sa mga kamay ko para iyakap sa kanyang tiyan. Muli na namang tumahimik ang bahay at kapwa kami nagpakiramdaman ni Erica hanggang sa mapahilig siya ng higa sa akin. Dahil sa alam kong imposibleng hindi niya nararamdaman, ay inisip ko na lang na wala naman sigurong masama. Sa tingin mo da, uwi na ba kami ng apo mo sa papa niya? Wala na raw doon yung dating bantay ni baby. At nangako siya na hindi na raw mauulit. Bigyan ko ba ng second chance? Pagdadalawang isip ni Erica sa mangalawang pagkakataon ng kanyang asawa habang hinihimas piga ang kamay kong nasa kanyang tiyan. Ang bawat tao ay nararapat ng pangalawang pagkakataon. Pero hinayaan ko siyang timbangin ang maling nagawa ng asawa sa maganda at masayang mga araw nila. Maaari akong maging father figure sa apo ko, pero iba pa rin yung tunay na ama na idagdag ko sa mga kailangan niyang pag-isipan. Si mama, sabi mo nabawasan ang gana niya. So wala kayong ano? Kailan kayo huling nag-ano? Hindi mo ba namimiss? Ilis sa usapang pangangamusta niya sa pagtatabi naming mag-asawa na siya kong sinagot kung paanong napunta sa amin ng mama niya ang usapan namin. Gaya ng dati, sinabi ko lang na masaya kami ng mama niya sa kung ano ang meron kami. Kahit hindi, at doon niya naisingit na kahit nagalit siya sa ginawa ng asawa, ay namimiss niya ito. Mukhang may sagot na rin siya sa naunang tanong at humingi na lang ng opinyon na hindi makakaapekto sa desisyon niya. Uuwi na rin sila para sa pangalawang pagkakataon ng ama ng aking apo. Tumahimik na naman ang paligid. Nangangalay na ang aking mga hita, pero parang ayaw pang bumaba ni Erica. Medyo nagbago rin ang paghimas niya sa kamay ko. Parang pinagmamasahe sa kanyang tiyan hanggang sa maramdaman ko na lang ang kaunting paghila sa aking kamay. Hindi pa alis. Huli na nang mapagtanto ko ang gusto niyang mangyari. Anak, Bulong kong patanong kung ano ang kanyang ginagawa nang ipatong niya ang kamay ko. Nagtalo na naman ang isip ko. Mali na ang ginagawa namin, pero wala akong magawa dahil sa loob-loob ko ay gusto ko rin. Nagawa ko sa bunso ko habang natutulog siya, pero ngayon ay ginusto ng ate niya, so anong pagkakaiba? Sa uli ay hinayaan ko na lang si Erica sa nais niya. Pag-iisipan ko dada. Pero baka umuwi na kami. Tama ka. Kailangan ng anak ko ng ama. At kailangan ko ng asawa. Saad niya nawari mo'y naging hudyat para makalimutan kung sino ako sa kanya. Maging ako ay nakalimot na rin. anak, parang Pigil ko pa sana pero tuloy-tuloy si Erica. Dada, dito. Pa-comfort naman dito. Mula nang saysay ang natitirang katinoan sa aking ulo dahil mukhang lunod na sa pagkasabik at wala nang pakialam kung ano ba ako sa kanya. Bumangon ang aking anak sa pagkakakandong tsaka tumungo sa banyo. Bagay na pinagtataka ko. Ilang minuto lang at lumabas din siya na nakatapis ng tuwalya pero may mali na naman. Dahil imbis sa bumalik siya sa sopa, umakyat siya sa kanilang kwarto. Nang hina at nanamlay ako sa pagbaba ni Erica, ay nakasuot na siya ng bagong kasuotan
at dumiretso sa harap ng kanyang laptop. Walang salita, walang paliwanag. Hindi niya man lang naisip na kailangan ko ring maginhawaan gaya na nangyari sa kanya. Sa kabilang banda, ginusto at umasa ba ako? Ganun lang siguro talaga ang mabuting magulang. Ang tulungan ang mga anak nang walang hinihintay na kapalit, pero sobrang bitin lang. Mas matindi pa sa hindi pagtabi ni Mrs. Umakyat na lang ako para itulog sana, pero kahit ang pagtulog ay hindi ko magawa. Ayaw maalis sa isip ko ang tagpo sa sopa at nang hinayang din. Kung sana may ilang minuto pa siyang tumagal, sinariwa ko na lang ang nangyari. Nang gabing yun ay parang walang nangyari sa amin ni Erica. Ganun naman dapat, hindi magpahalata, pero sobrang galing niyang umakto ng normal. Samantalang ako ay nakikiramdam pa, gaya ng may ginawa ako sa kapatid niyang babae. Minatyagan at pinakiramdaman ko si Faith kung kailangan ko bang magpaliwanag at humingi ng sorry, hanggang sa mapagtanto kong tamang hinala lang pala ako. Sa kwarto naming mag-asawa ay sumubok akong humirit. Dati ikakaskas sa likod ni Mrs. pero natutunan kong mag-adjust at hihimasin na lang ang kanyang braso, tanda ng aking paglalambing na siya kong ginawa. Inabatid ko sa kanya na gising pa ako at baka matulungan niya akong makatulog, pero wala. Hindi na ako nagpumilit para mas konting sakit sa puso at ang pinilit na lang yung itulog ang pagkasabik. Kinabukasan matapos ang ilang biyahe ay nakauwi ako ng bahay bago magtanghali. Walang masyadong bago. Nasa harap ng laptop niya si Erica at tinatanaw bantay ang anak na naglalaro. Kung may maliit na pagbabago man, siguro yung suot ng ate ko. May kaluwagang damit ang suot niya at mukhang damit ko pa ata yun. Hindi naman sa umaasa, pero parang umasa nga akong may kandungan ulit na mangyayari. Kaya nagpalit agad ako ng pambahay na shorts. Yung mas komportable at mas malambot na tela, tsaka naganda ng pananghalian. Sa harap ng hapag ay may napansin akong kakaiba sa damit kong sinuot ng aking anak. At nang mapansin niyang napatingin ako doon, ay tumindig siya ng upo. Tsaka ipinatong ang isang bisig sa bandang tiyan habang inangata ang nasubong pagkain. Napansin mo na ba? Pairam mo na ako, dada, ha? Paalam niya sa pagsusuot ng aking damit na ikinagulat ko ng una. Dahil akala ko ay tatanong niya kung napansin ko ang kanyang harapan. Siguro ay sinasadya niya talaga na ipabatid sa akin iyon. Kaya panayang sulyap ko doon habang kumakain, kaya busog hindi lamang ang tiyan, maging ang mga mata. Matapos mananghalian, ay lolo duties muna bago ang afternoon nap ng bata. Hindi naman na masyadong bantayin, kaya nakakasulyap pa sa aking anak na nagtatrabaho sa harap ng laptop. Bubuka-buka kasi siya habang nagtatrabaho. Tapos siguro nakaramdam ng ngalay. Ipinatong niya ang isang paa sa bangko. Halos matatanaw sa pwesto ko, pero hindi pala ngalay ang dahilan ng pagtaas ng kanyang paa dahil bigla siyang tumingin sa akin. Sabay ngiti nang hindi binababa ang kanyang paa. 2:00 ng hapon, nap time ng aking apo. Nang simulan ko siyang ihele. Walang toyo at mabilis lang siyang naghimbing. Hindi gaya kahapon, kaya pansamantalang walang pagkakaabalahan. Pero imbis na maghanap ng kung anong pwedeng gawin, ay nagsiesta time na lang din muna ako. Pahiga akong umupo sa may sopa. At maya-maya lang lumapit na sa akin si Erica. Komportable sa'yo ang apo mo, no? Saglit lang napatulog mo na agad. Kandungan? Makahulugan na tanong ng aking anak. At kahit na malinaw sa aking tainga ang sinabi niya, ay iba naman ang rumihistro sa aking isip. Ibang salita ang naisip ko na agad na ipadala ang mensahe sa munting kaibigan. Kaya sumaludong bigla kahit hindi pa man nauupuan. Hindi ka naman busy eh. Okay lang magkandungan tayo. Puno ng makahulugan kong pag-oo na maaaring magpapatuloy ng nangyari kahapon. Wala na akong pakialam sa kung anong meron kami.
Kandong ulit? Paalam ni Erika kung maaari raw bang muling kumandong. Hindi na ako sumagot pero tinapik ko ang aking hita bilang pagpayag. Siya na mismo ang nagsimula ng gusto kong mangyari. Kailan ba yung huli? Hindi ko na maalala sa tagal. Pagkatapos kong sumubok ng bayarang babae, napagbigyan pa naman ni Fatima pero sobrang tagal na rin. May nagawa akong mali. Nasabing hindi maganda. At mukha namang ito yung pinakamagandang paraan para makabawi. Kahapon din sana pagtapos kong mag-sorry. Pero hindi pa ako pwede kahapon eh. Paliwanag niya kung bakit naudlot ang kahapon sana nangyari. Hindi dahil sa pagdadalawang isip siya. Handa na siyang ibigay sa akin ang bagay na hindi ko dapat tanggapin. Nga lang at hindi pa siya pwede ng araw na yun. Masyado mo namang ginagalingan eh. Baka hindi na ako umuwi nito. Kaya mo ba palagi? Sabi mo, di ba bumabawi ka? Paano yan? Masama pa rin ang loob ko sa'yo. So kailangan mo pa rin humingi ng sorry habang nagkakandungan tayo. Pasakali, alam ko namang pauwi na siya. Pero gusto ko lang din ng parang kasiguraduhan na may kasunod pa habang nasa amin siya. Umaasa ako sa isasagot niya at hindi naman ako nabigo. Hindi lang kandungan. Kahit kwentuhan pa. Kinikilig ako kapag nag-uusap tayo ng ganito. Tatabi pa ako sa'yo hanggang bago kami umuwi. Paninigurado ng anak kong babae. Matapos makapaglinis, nag-ayos na si Erika at tumabi ng higa sa natutulog pang anak. Habang ako naman ay bumalik sa sopa at pinagmasdan silang mag-ina. Ilang araw pa sila sa amin at may ilang araw pa akong makakaasam ng saya na pinangako niya. Nabanggit niya kahapon na baka umuwi na sila ng anak at napagdesisyonan niya ngayon na uuwi sila nitong weekend. Napaidlip si Erika kaya lumabas muna kami ng apo ko para makapagpahinga pa ang mami niya at pagbalik namin ay gising na siya at medyo tulala pa. Nang makita kami ng aking anak ay para itong natakot o nagulat, sabay hagilap ng kanyang cellphone. Nagpipipindot at bumubulong-bulong pa. Kaya nang matapos siya ay hindi ko na naiwasang tanungin kung okay lang siya. Ha? Oo da. Okay lang ako. Nakaidlip pala ako. At naalala ko lang na may isa-send pala ako sa client ko. Pero okay na. Sa cellphone ko na lang ginawa. Paliwanag niya sa naging kilos pagising at nakakatakot nga yun. Bagamat may pribilehiyo siyang magtrabaho sa bahay, dapat ay nagtatrabaho siya sa oras ng trabaho niya. Ang gabing yun habang nasa hapag at kumakain ng hapunan, ay nagpaalam na rin si Erika sa mama niya na uuwi na sa kanila. Pero medyo iba ang paalam niya sa alam kong pag-uwi nila. Mauwi na kami bukas. Mahirap ang broken family. At nakita ko naman yung sincerity sa paghingi ng tawad ng asawa ko. Bibigyan pa namin siya ni baby ng second chance. Magbabagong desisyon ng aking anak sa plano nilang pag-uwi na hindi ko lang kinagulat. Kinalungkot ko pa. Umasa akong may ilang araw pang maligaya ang aking buhay. Pero yung maiksi na lang na panahon ay mas umiksi pa. Nagpahapon na ako ng uwi kinabukasan dahil may tampo pa ako sa napaagang pag-uwi ng aking anak. Tapos pag-uwi ko pa ay nakagayak na sila ng apo ko. So wala talaga siyang balak na suyuin ako at nagpahuling tabi man lang. May next time pa naman, da. Gusto ba magsuot ako ng maganda sa susunod? Kapag wala ang asawa ko, pwede kang dumaan sa bahay o kaya bisita kami dito. Panunuyo pagsakay namin sa kotse na hindi ko alam kung ikatutuwa ko ba o ano. Inisip ko na lang na dagdag ang hanglang sa aking buhay ang nangyari sa aming buhay pero hindi to permanente. Sa ngayon ay hindi pa nasundan ulit ang aming kaganapan at patuloy lang akong naghihintay sa araw na muling bubuka ang mga iyon para sa akin. Malay natin, may ibang bumuka para sa akin.